Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest, Mama Sigrid Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, taga natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of March 8 hanggang March 14 for the sign of Taurus. So Taurus, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, sa spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a journey namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And i-notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga hagilap? So guys, tuklasin at alamin natin at bulabugin natin anong kaganapan sa buhay mo ang ating mga hagilap. So guys, let's see you and watch this. Angel Spirit, please give me information po. So there's something, the Nine of Cups. Now there's something, an offer. Now proposal, engagement, promotions, no? Maraming parating sa yung informasyon. No, there is an email, messages, phone calls na matatanggap. There's something, the Four of Swords with something rest. So kailangan mo ng pahinga dito dahil maaaring marami kang iisipin, no, ngayong linggong to. And this is something, the Justice card, a consequences, no? Mag-ingat ka with your actions, mag-ingat ka sa mga gagawin mo. There's a justice na maaaring kung ano man yung mga bagay na ginawa mo ibabalik sa'yo. What goes around comes around. Or there's something in reflections with your actions. No? Mag-ingat po tayo sa bawat gagawin natin. No? Ibig sabihin, it's good naman kung nagpupursigi ka sa ginagawa mo. No? Dahil ito na yung panahon ng pagkakataon with hard work is paying off. No? Ang kabayaran ng iyong paghihirap, sakripisyo, this is it. A good karma. And because this is something guys with that Sign of Pentacles for long term. Now, magkakaroon ka ng financial security, magkakaroon ka ng long term relationship, and this is something a factor guys pagdating sa finances. Now, malaking factor daw dito is the finances for you na maaring lumakas, no, at maaring bumilis, no, ang daloy ng pagkakaperahan ngayong linggo. Additional messages with an angel spirit. So there's an Empress card for revert. Now, there's something renewal. Now, magkakaroon ka na panibagong eksena or bagong simula. Now, there's something new beginning. And there's something retreat. Now, maaaring ibabalik na ulit yung sigla ng sitwasyon mo. And this is something, the Six of Swords with the transition. Unti-unti ka na makakalis sa situation, no? Parang unti-unti ka na makakabangon, unti-unti ka na hinga, no? Let's see what is the Nine of Cups. Represent with Two of Wands, choices, no? Piliin mo yung mga bagay na dumarating sa'yo, no? Huwag ka masyadong sunggab ng sunggab. There's something an over, pero kailangan pag-isipan. The Four of Swords represent what? The Four of Swords represent with this, the King of Cups. There's a devoted security person, no? May taong gumagabay at sumusuporta sa'yo, and there's a Two of Pentacles with a balance. So, kailangan mo maging balance, emotional, physical, and mental. Let's see what is the Justice. What is the Ten of Pentacles? Reference with the Star card. Magkakaroon ka ng recovery for finances. Na magkakaroon ka ng something hope, pag-asa na makaalis ka na sa situation mo dahil magkakaroon ka ng pangmatagalang financial windfall. Na maaring lalakas na. Ito yung matagal mo nang hinihiling. No, yung mawala ka na ng stress pagdating sa finances. No, hindi mo na mangangambahan yung bumili ng ganito, magkaroon ng ganyan. Kumbaga, it's a guided na maaring puprovide ng ating Panginoon. Now, let's see what is the Empress card. Represent with the Five of Wands. So, something, a competition or competitors. Now, may taong kumbaga nagbibigay komplikasyon na maaring kakompetensya mo dito. Now, let's see what is the Six of Swords. Represent with the Five of Pentacles. So, makakaalis ka na, makaka-recover ka from financial loss. Na meron talagang, kumbaga, meron kang kakompetensya dito about dito sa tao na to, babae man to. No? There's something na with the third wheel. And this is something, guys, with other women. Okay.
So let's see what is the Knight of Cups and of course the Two of Wands. So they're represented with the Page of Cups by your intuition. No, mas lalakas ng iyong vibrations, lalakas ng iyong intuitions, lalakas ng iyong visions, no? Pipiliin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa iyo. Let's see what is the Four of Swords, the King of Cups. Representing the Queen of Pentacles, just being practical, no? Pagdating sa finances, magiging mautak ka na ngayon, no? Mas lalo mo nang ipa-prioritize, no, yung finances, no? Iisipin mo mabuti kung ano man yung mga bagay na makakatulong kung paano magkakaroon ng growth and expansion for this situation. Let's see what is the Justice card, the Two of Pentacles. Represent, guys, with the Three of Wands. This is a waiting for a relationship. Na ito hinihintay mong good karma. No, ito hinihintay mong panahon ng pagkakataon na maging balance ka na. No, na makuha mo yung mga bagay na gusto mong makuha. And there's the Star card, because the Ten of Pentacles represent what? Represent what? Represent with a full card for a leap of faith. Now, dahil sa pananampalataya at tiwala mo, this is the moment, guys, with a gift from your faith. No, may regalo sa iyo ang Poong May Kapal na this is the moment na makuha mo, no, yung mga matagal mo nang hinahangad, no, at kumbaga yung pinapangarap. There's the Empress card, because the Five of Wands represent what? Represent with the Sun card. There's a pure positive outcome, verification. No, may mga bagay na nililinisin na dito, aalisin na, no, magbibigay positibo sa lahat ng eksena sa buhay mo. Kaya kailangan, kumbaga, lakasan mo ng loob mo, maging matapang ka na harapin, no, kung ano man yung mga bagay na kakalabanin or kumakalaban sa sitwasyon or ginagalawan mo. Na kaya kailangan hindi ka duwag, kailangan palaban ka. Let's see what is Six of Swords, because the Five of Pentacles represent what? Represent with the Queen of Wands, confident, no? Kailangan dito sinasabi na lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka dahil unti-unti ka nang makakalaya for financial crisis. So let's see, guys, no? What is additional messages for finances and career? Represent with the Nine of Pentacles. So this is something financial windfall. May paglago talagang finances, na magiging maganda talaga ang iyong pagkakaperahan. There's a Nine of Pentacles with the security. Magiging secure ka na rin about sa pera. There's a Seven of Swords. Mag-ingat ka lang with this inggiterang, di ba, sinungaling na kapitbahay na babayaran ka daw sa gantong araw, gantong. Kumbaga, umiwas ka na sa mga ganyan. There's a lot of enemy, no? Na natulungan mo na kalaban ka pa. And there's an Ace of Wands for something, a new project, new plans, no? Dito papasok mga bagong proyekto, bagong plano sa buhay mo, at i-secure mo din, no, yung sarili mo kung ano ba talaga yung gusto mong gawin about sa finances, how to expand your finances, no, or the source of income. So let's see, guys, what is additional messages for love life. Sa love life mo, there's an Ace of Cups. Now, there's something a new love if you are being single. If you are being taken, this is something something coming back pagdating sa intimacy. Now, there's something na maaaring ibalik yung kilig, harot, no, at pagmamahal nyo sa isa't isa. Or mas lalong tataas, no, or there's something a higher level of commitment. No, mas lalo siyang, kumbaga, magkakaroon ng kasiguraduhan sa inyong pagsasama, no? And this is something, the Three of Pentacles for collaboration, no? Meron dito, guys, there's a legal matter ako na sense, no? Na maaaring magkakaroon kayo ng kasal dito, na proposal engagement. Additional messages for health, there's a Two of Swords, there's a decision that you need to make. No, sa health mo, kailangan mo magdesisyon with the Strength card, maging malakas, maging matapang. No, kailangan mong ilabas yung ngit-ngit at galit mo, no? Ilabas yung hinaing mo, dahil isa yan sa magiging kalaban mo yung mental health mo. And this is something, the Four of Wands, or something celebration. No, kumbaga, lahat ng mga nangyari sa'yo, it's a part of your journey na, 'di ba? Kailangan mo pagdaanan, no, bago mo malasap ang tunay na tagumpay. So let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa magical fairy messages, represent what? Represent what with dietary change. So kailangan mo mag-diet, no, guys? And this is something assertiveness. Alam mo, dapat sa sarili mo yung grounds mo. Hindi ka dapat nagpapa-apekto sa mga chismis, chika, bully ng ninuman. So let's see what is a yin and yang oracle card.
And there's a confusion, no? Maaring may mga part na naguguluhan ka, gawa to ng iyong ilusyon, ng iyong imahinasyon. And this is something toxicities. Maraming toxic and of course negative sa paligid mo. And this is something user, no? Marami diyang ginagamit ka lang. And there's a limitation. Labanan mo yung takot at pangamba mo. And there's something trust. That timing, no? Kumbaga, hintay mo yung tamang pagkakataon at panahon, no? Kaya kailangan guys na mag-ingat kayo with your actions kasi may nasisense ako ng karma dito na kung ano man yung mga bagay na gagawin mo sa kapwa mo ay maaaring bumalik sa'yo. Kung mabuti ang ginawa mo, magiging mabuti ang kapalaran sa'yo. Kung magiging masama ka sa ibang tao or naging masama ka sa ibang tao, kumbaga magiging masama ang kapalaran para sa'yo, no? Malalasap mo ang ganti, no? Ng kapalaran. So let's see what is additional messages for synchronicities. And this is something wellness, no? Magiging palaban ka dito, magiging mabagsik ka, no? And this is something of planting seed. Lahat ng mga tinanim mo, yun ang aanihin mo. And there's a silence, no? Maging tahimik ka sa lahat ng gagawin mo. Kumbaga, iwasan mo mag-share ng kahit anong informasyon na alam mong magagamit behind your back. So let's see what is a Romance Angels for a Mystic Love Oracle deck. Reference with a sign for love, no? May senyales about sa pag-ibig na maaaring, di ba, maaaring ibalik ang kilig, pagmamahal. And this is something heartbroken. Some of you guys na meron ditong heartbroken na maaaring talaga masaktan ka. And this is something black obstacle, no? Maaaring may nagbibigay ng, kumbaga, mga komplikasyon sa buhay mo na talagang binlock yung swerte sa iyo no, kaya puro kamalasan at puro problema na lang ang iyong mga nararanasan. So let's see what is Archangel Michael messages. And your inner guidance is really trustworthy, no? Yung mga gabay mo mapagkakatiwalaan naman daw, no? This situation is already resolved. Na maaring some of you guys, no, na solusyonan na, tapos na itong problema na to, and focus upon divine perfect health, no? Maaring mag-focus ka na sa health mo. What is the angel's answer represent what? Wait, na marunong ka maghintay, no? Hindi ka pwedeng magmadali. Trust the timing. And of course, there's something better. Na mas may maganda pang kahihinatan o may kumbaga maganda pang plano ang ating Panginoon sa iyo. And this is something unlikely. May mga bagay lang na hindi mo magugustuhan, no? Let's see what is a Romance Angel represent what? Represent with that express your love. Na ipakita mo sa tao na yan kung mahal mo talaga yung tao na yan. And there's a deception, no? Meron dyan sa inyo na hindi totoo sa nararamdaman nila. What is additional messages with an angel spirit? And there's a courage. Na ini-encourage siya dito na kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo. And there's an indecision. Na kailangan mo magdesisyon na kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo ay kailangan ito ay makakabuti lamang sa iyo. No? Iwasan mo ng, kumbaga, magstay or ma-stuck dyan sa situation na yan. Kailangan mo na how to grow and expand your life from the good and better. No, there's a learning how to be human. No, matuto ka na sa mundong ginagalawan mo. No, maging practical at maging wais ka na. And the cosmic heart with something devotion. No, there's a moving prayer. So some of you guys, no, meron talagang gumagawa ng something na dinodebosyonan ka or something o kailangan mo mag-devotion o kailangan mo magdasal. Kailangan mo ng pondo nang sa ganun hindi ka mapasukan ng kahit anong negative orsyon. And there's a growth, I told you. Magkakaroon ka ng growth and expansion, guys. And there's an enlightenment. Maliliwanagan ka sa lahat na nangyayari sa buhay mo. Oh my God, meron na ka ng sense dito na may itinanim sa inyong tahanan na para malasin ka. And this is something, guys, with a forgiveness, no? May mga bagay na kailangan mo ipagpatawad. What is additional messages with an angel spirit? And there's a bathroom. Kailangan mo man ng cleansing, guys. So, ibig sabihin sa tahanan nyo, kailangan nyo i-cleansing din at the same time. No, puno na negatibo yung bahay nyo. And there's a dream guide with our teacher and guardian. No, binibigyan ka ng paalala at gabay ng ating angel spirit na may mga nakikita ka na or may kakaiba na dyan sa tahanan nyo na kailangan mo mag-take ng action. And this is something reflections, no? May salamin na basag dyan, meron salamin na hindi tama at wasto sa nilalagyan yan. Kaya maaari nakakapag-open kayo ng portal to create something negative. And of course, to create something, an element. So, there's something transition na kailangan nyo na makaalis sa situation. Let's see what is Archangel Raphael messages. Represent what? Represent with the second opinion. So, kailangan nyo ng second opinion dito sa lahat na nangyayari sa buhay nyo, no? Especially pagdating sa health issues.
And there's a practice, no? Kailangan nyo rin i-practice and enhance your ability and polish your skills. Kailangan nyo mas palawigin, palakihin, paunlarin ang inyong kakalaman at kakayanan. And there's a justice card, no? There's a justice will be served. No? Kumbaga nandito yung hustisya maaring papabor na sa'yo. And there's a teaching, no? Marami ka lang bagay na kailangan matutunan. So let's see what is the energy represent what. And there's a yin and yang for something a balance. So kailangan mo maging balanse, emotional, physical, and mental. And there's an indecision na kailangan mo magdesisyon sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kasalukuyan mo or sa paligid mo. What is the Monsology? Represent with the don't let your past hold you back. No, wag mo na balik-balikan na nakaraan. No, wag niyo na pag-usapan yung mga nangyari sa nakaraan. Have faith in your dreams. No, magtiwala ka sa mga pangarap mo. Wag kang mag-stick sa isang situation na nagbibigay negatibo tulad ng mga bagay na pinagkukwentuhan nyo na buhay ng iba na puno ng negatiba at kamalasan na maaaring naaangkop nyo or na maaaring na-attract nyo. No? And sinasabi ng Jesus loving quote, what things soever you desire, when you pray, believing you receive them and you shall have them. So see, lahat daw ng mga bagay na inaasam mo, lahat ng mga bagay na pinapangarap mo, no, pag pinagdasal mo, maniniwala ka na lahat ng mga bagay na ay maaaring ipagkaloob sa'yo. Pero mag-iingat ka sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, no, sa mga bagay na iniisip mo, dahil kung ano man yung iniisip mo, ay maaaring matupad, no, kaya mag-isip ka ng magaganda dahil kung ito ay negatibo at maaaring epekto, no, sa ibang tao at sa kapwa-tao mo, maaaring bumalik sa iyo kung ano man yung mga bagay na ipinagkakaloob mo. So let's see what is the angel's number. What is the angel's number? Represent what? Represent with the 888. See, this is something powerful about sa pera. No, lapitin ka ng pera, mabilis ang pera sa iyo. There's an 88. It represent with the money. No? All that is good, pleasant in your life will be multiplied. Angels are sending the number to reassure you of the prosperity and well-being ahead. Your surroundings will treat you with admiration and respect. Use it for a greater good. So, ibig sabihin dito, kahanga-hanga ka. No? Mataas ang respeto ng ninuman sa'yo. No? Dahil sa katalinuhan at kadakilaan ng iyong kaisipan, no? Kaya kailangan ayusin mo kung ano man yung mga bagay na meron ka. Isipin mo yung mga bagay na kung ito ay gagawin mo, magre-reflect sa'yo. So, kumaga, lagi mo pakakatandaan, marunong ka dapat mag-analyze, mag-visualize ng mga bagay bago ka mag-take ng action. So, let's see what is the messages of life. Represent with the unconditional love. No, may pagmamahal dito na di talaga matatawaran. Every day I choose to see the light is with everyone. I seek the divine each being. I accept others as they are. I bring compassion to all my brother and sister. Of the light, I offer unconditional love to everyone I meet. I join my soul with theirs so that we may grow together with the universal love. So see, hindi mo man siya kauri, hindi mo man siya kamag-anak, o hindi mo man siya kakilala. Kumbaga may pag-ibig or pagmamahal talaga. Na parang sinasabi siya na parang lahat kayo or lahat tayo ay may pakialam sa isa't isa. Kaya kailangan mag-iingat ka sa bawat kilos at bawat action or bawat verbal expression na mababanggit mo dahil sa bawat salita, kaya mong makapanakit ng kapwa. So guys, this is a weekly gabay for the month of March 8 hanggang March 14 for the sign of Taurus. So Taurus, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey namang hindi lahat makaka-resonate, kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat. And see you in the next video. Bye-bye and babush!